So ayan mga pre, good morning sa inyong lahat at syempre welcome back na naman sa channel ko. So nandito ako ngayon mga pre sa bahay. So may bago akong project na ginagawa dito. So mamaya ipapakita ko sa inyo. So for the meantime, i-check muna natin yung mga guppies natin kung okay pa ba sila. Yung mga breeders natin. So i-check natin kasi lagi itong pinapasukan ng mga bullfrog. Kaya dapat lagi nating na-check yung kondisyon nila kung okay pa ba sila. So ayun mga pre, unang-una kong ipapakita sa inyo ay ang mga Dumbo ear mosaic natin. So ayan, ang dami-dami na mga pre. So more or less siguro nasa 150 pieces to yung mga ready to out na. Pero hindi muna natin to i-out. So ayan, tingnan nyo. Going to semi-breeder na sila. So medyo pinapatingkad ko pa yung kulay dito. So ayan yung dalawang male tsaka isang female. So okay na yan mga pre. Pwede na yang magluwa ng fry. Pero dyan lang muna sila. Kahit wala tayong stock na gapi doon sa bahay, pero okay lang yun. So hintayin natin yung tamang oras. At syempre yung napakarami ko namang HB Red Rose. So ayan, second culling yan mga pre. Kasi yung first culling ay nandun na sa kanilang grow out pond. Ayan. So more or less siguro estimated nasa 200 plus ito. So medyo madami-dami ito mga pre. Ayan. So wag nyo nang pansinin yung ingay sa paligid. So ayan mga pre, oh. Dami-dami nito. So marami pa tayong mga fry dito ng mga HB Red Rose natin. So ito, sobrang dami pa mga pre na ikakaling. So hinihintay ko lang yung unang-una na magkakulay. Yung mga buntot, lumabas yung kulay nila. Tsaka itatransfer natin dun sa pinakita ko sa inyo. At tsaka yung mga nandun naman na unang lumaki ay transfer naman natin dun sa grow out pond. So pabalik-balik lang yan mga pre. So siguro next month ay marami na naman tayong mga gapi na pwedeng dalhin sa pet shop. So ayan mga pre, ito yung breeder ng ating electric blue Moscow. Ayan. So yung mga malalaki na talaga, yung mga big mama na ay binenta na natin kasi malapit nang mag end of your life. Kaya ito, nagsimula tayo ng mga panibagong breeder. So medyo kinauntian ko lang yung Dumbo ear natin, reduce ko rin yung number of females kasi sobrang bilis dumami ng mga Dumbo ear na to. So nireduce natin kasi wala tayong paglagyan kapag sobrang dami ng mga fry ng mga gapi natin. So yung HB Red Rose natin ay nakahiwalay. So nandito yan. Ito yung mga breeder ng ating HB Red Rose. Ayan. So mga pre, yung mga breeder ng HB Red Rose natin ay mga buntis na yung iba. So marami na namang anak na makukuha dito. Marami na naman tayong mga fry na makukuha. So sasakit na naman yung likod natin sa kakasizing, sa kakapili nito. O ayan mga pre. Yung mga HB Red Rose ko mga pre, sa mga nagtatanong pala, so hindi ako gumagamit ng mga live plants sa pagbibreed. So tubig lang. Ewan ko kung dumadami naman sila siguro sa training. Nasasanay na sila na ganun. So yan na nga mga pre, nandito na tayo sa sinasabi ko sa inyong project ko. So yung lugar na to ay dati kong mud pond. So pinalagyan ko ulit ng lupa, pinabalikan ko. Ayan. So gagawa tayo dito ng panibagong pond. Pero yung gagamitin natin mga pre ay hollow blocks lang tsaka kawayan. So DIY trapal pond yung gagawin ko dito. So more or less nasa siguro more than 3 meter yung haba nito. Tsaka yung lapad ay nasa mahigit 2 meter. So dahatiin ko to sa gitna mga pre. Mamaya ipapakita ko sa inyo. So ginagawa na yan ng kaibigan natin. So ayan, hahatiin natin yan sa gitna. So dagdag lakas to mga pre sa mga breeding natin this summer. So kasi tansya ko ay medyo magiging crowded yung mga mulis natin. Hindi kaya yung gapis natin sa pagdarating na summer na to. So kaya kailangan natin ng bagong pond. So ayan mga pre, kung nakikita nyo yung ginagamit niya, kawayan yan mga pre. So yan yung nilalagay niya na parang pinaka pundasyon
ng hollow blocks para hindi matumba. Yan, pinapalpal niya. So mga pre, yung kawayan na yan ay binuraot lang natin dun sa kabila. Humingi lang tayo, konti lang naman na ginawang palpal. Kanyan. So hatiin ko to yung pan mga pre. So yan yung nakikita nyo. So medyo hindi naman gaano katibay yan mga pre, pero okay na yan. Siguro pag dating ng harvest ng kung anong ilalagay ko dito, yun yung iipunin natin siguro. Tsaka ipapakoncrete natin to mga pre. Kasi hindi pa to pwedeng i-concrete mga pre kasi kakatambak lang ng lupa. So may tendency pa na yung lupa ay magkukumpak. Tsaka yung ating concrete baka mag-crack. So hayaan muna natin dyan na tumigas yung lupa. So siguro mga after ilang buwan, pwede na yan. Pwede yung concrete gaya nito. Kung nakikita nyo. So mamaya mga pre, yung mga yan, kukunin natin yan. Linisin natin yan. So dito malinis na yung mga concrete natin. So ayan, yung mga fry dito. Tsaka dyan, yung mga grow out natin na mollies. So ayun mga pre, patapos na rin yung ginagawa niya. Ayan. So kung napapansin nyo, yung mga hollow blocks yan mga pre ay mga nakastock lang dyan sa bahay. So ni-utilize na natin. At pumunta kami dito mga pre, nagburaot kami ulit ng kawayan. Yung ginagamit dito mga pre ay butong sa term. Hindi ko alam kung ano sa Tagalog, pero butong yung ginagamit namin dito. Makakapal yan mga pre, maliliit yan na parang kawayan pero makakapal. So matibay yan mga pre. Medyo tumatagal yan sa init tsaka ulan. So yun yung ginagamit. So yun mga pre, pasensya na sa mga ingay ng motor kasi malapit tayo sa kalsada. So ayan, patapos na rin yung pond natin. So ayan, pinicturean ko na nga eh. So yung pond natin naka-inline yan sa ating breeder pond ng mga mollies. So ayan, kung nakikita nyo sa dulo. So naka-inline yan mga pre. Ayan, so nandito naman tayo. Kinukuha natin yung mga, ewan ko kung ano yung tumutubo na to na parang yung sa term namin balagon. So ang dami. So kinukuha natin yan mga pre para malinis naman at maliwalas yung paligid. So kasi minsan lang ako umuwi dito sa bahay, kaya ayan, pinilinis ko na yung mga yan, tingnan nyo, sobrang linis na. So dito nililinis na rin. So mga pre, maraming salamat sa panonood ng video natin. So i-update ko na lang kayo mga pre pagkatapos ng okasyon na to. So kasi Kwaresma na. So update ko kayo kapag nalagyan natin ng trapal. Tsaka may plano ako dito mga pre. So secret lang muna. So malalaman nyo yan siguro sa susunod natin na vlog. I-reveal ko yan. So mga pre, maraming salamat. So God bless us all and bye bye.